meron tayong mga 5 common signs na dapat nating hindi ignore kapag napapansin natin ito sa ating mga pets. Una dito ay ang heavy panting or yung tinatawag na madalas na hinihingal. Minsan, pwede kasing cause ito na meron siyang problema sa lungs niya or sa baga, or pwede din siyang cause ito ng heart failure, or pwede din isang signs pala na yung ating pets ay nagkakaroon siya ng heat stroke. Kaya kapag napansin natin ito, pinakamagandang gawin is dalhin ito sa pinakamalapit na veterinary clinic. Pangalawa dito ay ang drooling, or minsan tinatawag ito na yung madalas na paglalaway or excessive salivation. Kailangan din natin itong bigyan ng pansin kasi baka ito ay signs na yung ating pasyente ay meron siyang infection sa kanyang gums, or baka meron siyang iniindang mga ibang nakadikit na problema doon sa kanyang ngipin mismo, katulad ng mga foreign body objects na kadalasan nakukuha sa kanilang mga nginangat-ngat. Pangatlo dito is yung excessive na water intake, or kapag madalas silang uminom ng tubig at madalas silang umiihi, katulad lang din sa tao na baka ito ay isang senyales, baka meron siyang sakit na diabetes mellitus. Yun siya. Ang pang-apat dito ay yung tinatawag na yung change ng kanyang behavior. Halimbawa, napapansin natin na ang ating pets ay tahimik lang, nasa gilid. Minsan kasi meron silang behavior na, or meron silang anxiety, depression. Or lalo na kapag halimbawa yung kanilang amo is biglang nagta-travel, minsan namimiss din nila ito. Or minsan kapag yung ating pasyente is overactive naman, or minsan yung temperament niya is nag-change or magagalitin, baka ito signs na siya ay na-trauma. Yun, kaya lalo na kapag sila ay lumalabas, kaya mas mainam na ipa-check natin sila. Yun. Next dito, ang panghuli ay yung change ng odor. Kapag nag-change yung odor ng ating mga pets, kadalasan kasi is hindi sila dapat maamoy kapag malinis sila. Yun. So, kapag nag-change or nagiging maamoy sila, can be a sign na halimbawa meron silang skin infection, or pwede din siyang hormonal problem doon sa buong katawan. Kaya, ang pinakamagandang gawin dito is kumonsulta sa veterinaryo. Sana po ay meron tayong natutunan dito sa ating segment, at ako po muli si Dr. Dandy Balingao, ang inyong millennial vet friend dito sa Pet Talk.